Okay, good day everyone. So I'm Marvin Isalvio from BSIT3F, and then to this video gagawa tayo ng subnetting of networks, which is VLSM subnetting table and addressing scheme. So simulan na natin, lang natin tong diagram natin. So sabi dito, number of hosts. Then ang host natin dito, number of hosts natin is PC, mga PC. So, PC1 hanggang PC6. And then, ang pagkuha natin ng number of hosts is highest to lowest. So, ang pinakamalaki sa kanila is 900. So, lagay lang natin. And then, ang susunod sa 900 is 765, sorry. And then, ang sumusunod na pinakamalaki is 350. And then, ang susunod sa is PC4, which is 150. And then, PC5, 125. Then, 125 is sumusunod is 50, which is the last PC. Then kunin natin yung tatlong router, which is router 1, router 2, and router 3. So 2 and 2. Okay, nakuha na natin yung number of hosts. Then kukunin naman natin yung CDAR ng number of hosts natin. So punta lang po tayo sa may image, copy natin sa the table. So 900, tignan lang natin. Star ng 900. Naka-under siya sa 1,000. So star niya is /22. Then /22. Ang kanyang theta is 0.0.4.0, 0.0.0.4.0, then 765. Yun lang natin yung kanyang CDAR, kung saan siya na-under. Same, na-under siya sa 1,000, so copy lang, /22. Then 0.0.4.0, then 350 na-under siya sa /23. Then 0.0.2.0 /23, then 0.0.2.0, then sa 150 na-under siya sa 254, which is 24 /24. Then ang kanyang theta /24 is 0.0.1.0, 0.0.1.0. Then 125 na-under siya sa /25, and then 0.0.0.128 /25, then 0.0.0.128. Okay, so naman tayo sa may 50. Ang under siya sa 62, sorry, then /26. Then ang kanyang theta is 0.0.0.64 /26. And ang kanyang theta is 0.0.1.0
0.0.64. 64. Huh? Then yung 2 is 30/30, then 0.0.0.4 /30, then 0.0.0.30. Ay, .4 pala, sorry. Then copy lang natin /30. Then copy lang natin to. Then nakuha na natin yung number of hosts, CDAR and theta. Susunod naman natin isang network address. So, para makuha natin yung network address is kunin lang natin yung nasa given diagram, 192.168.0.0, 192.168.0.0. Then, para makuha natin yung network address na susunod is plus lang natin to. Increase lang natin. So, 192.168.4.4.0. Then, ang susunod na network address, kunin natin yung network address nya, which is plus ulit. 4 plus 4, 8. So, kaya 192.168. 192.168.0. Pagpasulit natin. So, 8 plus 2 equals 10. So, 192.168.10.0. So, plus 1. 192.168.10.0. Then, 11 plus 1 to 8. Ay, sorry. 192.168.11.128. Then 128 plus 64. 192.168.11.192. Then plus 4. 192.168.11. Sorry, typo guys. 11.196. Then dot 192.168.11.200. So, nakuha na natin yung number of hosts, CDAR, theta, and network address. So, proceed naman tayo sa may first usable IP address. So, para makuha to, we need to copy this. Then, increase 1. Then, yan, 192.168.0.1. So, para makuha natin yung broadcast address is we need to decrease this. Then, 192.168.3.255.
Yung last usable IP address naman, so we need to decrease this 192.168.3.254. Okay. Next naman tayo. So, ganun din. We need to copy, then add 1. So, 192.168.4.1. Then, dito naman, we need to decrease again. 192.168. To decrease 8 is 7.255. Yan ang last usable. 192 magiging 192.168.7.254. Doon lang. Then same, increase 192.168.8 192.168.8.1. Then broadcast address naman, so magiging we need to decrease, so magiging 192.168.9.255. Then also this we need to decrease, so 192.168.9.254. Then ito is, and then 192.168.10.1. 192.168.10.255. 192.168.10.254. So again, sorry guys, natatayo po lang. So sa 125, sabihin natin yung first usable nya, then 192.168.11.1. Okay, then sa broadcast address magiging 168.11.12 minus 1, minus 1, then minus 1. 192.168.11.126. Okay, decrease, tapos nagdi-decrease lang ako. Okay, then tayo sa 50. So first usable IP address nya is 192.168.11.129. Nag-increase lang. So ang broadcast IP address nya 192.168.11.191. Nag-decrease lang tayo ng isa. So 192 magiging 191. Okay? So punta naman tayo sa last usable. 192.168.11.119.
Okay? Ulitin. Nag-decrease ng isa. Then decrease ulit. So, nagiging 190. So, naman tayo dito sa 2. Sa router. So, ang purchasable ng router is 192.168.11.193. Then 192.168 dot 192.168.11.195. Then ulit, decrease lang tayo ng isa. 192.168 the 11.194. Okay, minus lang. So 192.168 11.197. 192.168.199. Okay, so 192.168.11.198. So dito wala na. So magiging ito, nag plus 4 ka sa baba. So 192 dot 168 then 200 192.168 that so okay guys, tayo po sa may sa taas 11.199. so okay, and 11.203 then minus 1 ulit. So 192.168.11.200. Okay natin. So tapos na natin yung isa. So BL SM subnetting table is done. Proceed naman tayo sa may baba. So addressing scheme. So we need to dilan po tayo sa may diagram ulit natin. So A00, A1. So yun lang natin tong sa may router. So which is sa may router 1. Yun natin sa may router 1 is FA0/0, FA0/1, then SE0/0/0, then SE0/0/1. So lagay lang natin dito FA0/0, then FA0/1, then SE0/0/0, then SE0/0/1. Then copy lang natin. Wait, let me see. Okay, copy, we need to copy. Then paste lang natin siya sa ganyan. Then proceed naman tayo sa sorry.
kunin naman natin yung IP address. So, sa FA0, which is nasa PC2, 350. So, tignan natin yung 350. 192.168.8.1. Then, copy. Then, kunin natin yung subnet mask niya. 350. Then, /20/23. So, tingnan natin sa my image. /23. 255.255.254.0. 255.255.255.0. Then FA1. Ay. /25. Ay, sorry. Kalimutan ko, guys. 254 pala. Sorry. Then, proceed naman tayo sa FA1. Ano natin yung FA1? So, router 1. PC5, 125 hosts. So, 125 hosts. Then, kunin lang natin yung first usable IP address. Then, same process. 125 is /25. Then, 255.255.255.128. 255.255.255.128. Then, punta naman tayo sa SE. SE is 0/0/0. Then, yun lang. Guys, pag ang SE 0/0/0, pag ang SE ay may DCE, which means ito yung represent niya is first usable IP address. So, wala natin. Pero pag ito naman, yung kita natin is without DCE siya. So, ang kukunin natin is last usable IP address. So, router... Ay, sorry. SE00. Then, kunin natin yun. Last IP address niya is 0. Ay, sorry. Hindi ko nakita. Router 1. Sa may router 1. Kunin natin yung... Ay. Kunin natin yung... last usable IP address ng router 1 kasi wala siyang DCE, which is ito. So, yun, pinabi ko. So, need to paste in this 192.168.11 192.168.11.194. Then, use yun natin siya, which is 255. So, wait tayo dun. Ang kanyang is 255.255.255.255. Then, SE1. Tayo sa may SE1. So, ang SE1 niya is nakita na natin, DCE. So, SE0/0/1 nakakonect siya sa router 3, which is represent first usable IP address. So, kunin natin yung first usable IP address ng router 3. Router 3 is first usable niya. So, copy lang natin. Then, sign natin 192.168.8.1.
192.168.11.201. So, copy na lang natin to. Pareho lang naman sila ng CDAR and number of host. So, proceed tayo sa router 2. FA0/0. Router 2/0/0. Router 2 FA. Then PC 665 hosts. Then 665 hosts. Kunin natin yung first usable IP address nya. And then we need to paste. Then 765/22. Then /22 din ba yun? /22 is 255.255.252.0. 255.255.252.0. Ganun ulit natin. FA0 255.252. And then FA0/1. Ano tayo dun? FA0/1. Sorry. Then router FA. Asan tayo guys? FA0/1. FA0/1. Router 2 FA0/1 is 150 hosts. 150. Then kunin lang natin yung first usable IP address nya. Then need to paste FA0/1. FA0/1. Then 10.1. Then FA0/150/24. /24. 255.255.255.0. 255.255.255.0. 255.255. Okay. Then sa SE. Okay. Sa SE00 naman tayo. So, pagkita natin sa router 2 is mayroon siyang DCE represent first usable IP address. So, nakalink yung SE0/0/0 sa may router 1. So, kunin natin yung first usable IP address ng router 1. So, 193. Uy! So, router 2, 93. So, ang subnet mask nila, pare-pareho. So, copy na lang natin. 255 din. So, 55. Pare-pareho lang naman guys. Sa oh wait. Parang mali. 252 pala. Sorry. Miscoms guys. Sorry. Then sa SE0/0/1 then di ko napansin guys na yung CDAR ng router is 255.255.255.252. Mali yung nalagay. Then okay, proceed na tayo sa may SE001. So natin siya. This router 2. Kaya natin yung router 2. Router 2. Then natin yung router 2.
Ulitin natin guys. Kunin natin yung SE0/0/1 sa mismong router ng last usable IP address kasi wala siyang DCE. Kaya matik na mapupuntang last usable IP address yung kukunin. So nakapin na natin yan. So ito, then paste 198, then proceed naman tayo sa FA0/0. Then sa router 3, FA00 is ano siya sa 900. PC6 is 192.0.1. Then Kuya dito. Then ang subnet mask naman ng FA0/0 is din natin sa may 900/22. /22 is 255.255.255.252.0. Yan natin ulit guys. 255.255.252.0. Tama? Okay. Then FA1, FA0/1. FA0/1 is 50. So 50, so ganun lang natin yung 9. Then base, then 50 is /26. /26 is 255.255.255.192. 255.255.255.192. 192. Then proceed na naman tayo sa SE0/0. So may nakita natin may DCE na naman. So nakalink siya sa router 2. Uy, sorry. Router 2 is usable IP address na router 2 is 193. Oh wait. DCE na router 1 yan. Sorry. Router 2. Nakakonect siya sa router 2. So iba yung nakapy ko kanina. So wala pa yung kakapy. Then paste. Then router 2. Pare-pareho lang. Basta router. Kaya kunin lang natin. 55.255.252. Then paste. Then yung CE/0. CE0/0/1 naman. So na yun. Ay, sorry. Ilalim. Router 3. Router 3. Router 3. Nakikita natin guys, wala na namang DCE. So last usable siya. Kukunin. So kinuha ko to. Then paste. Okay. Proceed na tayo sa my PC0 hanggang PC6. Yun natin yung diagram. Nakikita natin wala tayong PC0. So ang magandang ilagay is NA. NA. O. NA. Then NA. So PC1. Kunin natin yung IP address ng PC1. So ang IP address ng PC1 is
kukunin natin sa last usable IP address. Asan yung PC1? PC1 is 765. 765. Last usable IP address is 192.168.7.254. Okay? Then, yung 765. 765. Na tayo sa may kukunin natin yung subnet mask ng ISO. Hindi ko nakikita. 765. 765. Bilang siya sa dito. So, ang subnet mask niya is 255.255.252.0. 255.255.252.0. Slash na dito ba yan? Check again. Let me check again, guys. Okay. Correct naman. So, ang default gateway is yun natin yung default gateway natin. Default gateway natin is first usable IP address. Okay. Ba't nauna pala yung nilagay? Okay. Then, sit tayo sa PC2. PC2 is asan yung PC2? 350 host. 350 last usable IP address. Then paste 192.168.9.254. Then ang default gateway niya is yung first usable IP address 350. Then copy paste 192.168.8.1. Then ang default gateway niya, tingnan natin sa may 350 is /23. /23 is 255.255.254.0. 255.255.254.0. Balikan natin. 255.254.0. 255.255.254.0. Okay? So, tayo sa PC3. PC3 is 50 hosts. So, sandali. Last usable. Din lang natin yung last usable. Uy! 50 last usable IP address. Then PC3 is 192.168.11.90. Then kunin lang natin yung excuse me, yung 192.168.11.129. Then ang subnet mask naman niya is kunin natin doon PC 50. So nabibilang siya sa 50 62/26. Then ito, nabibilang siya sa dito. 255.255.255.192. Ito ba? 192. Okay. So, na guys, PC4. Tingnan natin yung sa PC4 natin. So, 150 hosts. 150. Last usable IP address is 192.168.10.254.
PC4, 150. First usable IP address, kunin lang natin. Then 1. Then ipabaw na ako guys. /24. /24 is 255.255.255.0. Then ganun din, PC5. PC5 is 125. So kunin natin yung last usable IP address nya, which is 192.168.11.126. Then ang default gateway nya is the first usable IP address. So PC5 125. So ang first usable IP address nya ay ang default gateway nya ay ang 192.168.11.1. Then 125/25/25. So copy lang natin to. Wala katawat, ayan. Sorry guys, nagtatypo. Then 28. Copy. Then PC6, the last one. PC6. So sino yung PC6 natin guys? 900. So ang last usable IP address ng 900 is 3.3. So ang default gateway ng 900 is first usable IP address of then click, then 900 255.255.252.0 255.255.252.0. Okay, check lang natin guys. Tama ba yun? Check lang natin ng maigi guys kung may mali. Then 28. Okay, ito na ang ating explanation para sa ating BSLM SAT melting table and para sa addressing scheme. Okay, yun lang po. Salamat sa pagsama and thank you everyone.